Hello mga kabayan, kumusta kayo? Nagbabalik po, Annalisa Reality Vlog. Welcome po sa aking YouTube channel. Bago ko gawin ang aking reaction, maraming salamat po sa patuloy na suportan niyo sa akin. At may new subscribers, mga nagla-like, nagko-comment, nag-share sa aking mga ginagawang reaction. Maraming salamat po. At suportahan ho natin ang ating pinuno, Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. Shoutout po sa aking mga kasama, mga reactors, at sa mga kagwangs na rin po. So ito yung aking reaction ngayon. Mga kababayan, patungkol po ito dito kay Kenneth. 4 na araw na po yung nakalipas at meron pa akong nasundan ito na isang araw ho na upload ni Papa Dins TV patungkol kay Kenneth na nais nga ho mag-abroad. So nagpaalam siya kay Papa Dins. Hindi naman totally nagpaalam. Inopen up niya yung gumugulo sa kanyang isipan kasi dumating na yung kanyang passport. So, bago man yun, na napunta siya sa Ka-Business Official na naging member siya ng Ka-Business Family at ngayon naging junior kagwang, meron na siyang passport. So, dumating ito nung time na sabi nga niya na suspendido siya. Na-suspend siya saka dumating yung passport niya. So, para sa akin, kasi nung unang nag-open up ito si Kagwang Kenneth Jr., hati yung mga opinion ng mga nagko-comment sa comment section at yung mga kasamahan niya mga kagwangs ay may kanya-kanya rin silang mga opinion. Tinitingnan ko yung mukha ni Kenneth, para siyang blanco, para siyang talagang question mark. Kasi masasabi ko dito na meron siyang binitawang salita na walang iwanan, dyan lang siya sa ka-business. Kumbaga, naguguluhan yung batang to. Ito para sa akin kasi itong huling upload niya nila Papa Dins, tinanong din naman dito si Kenneth kung ano yung sabi ng kanyang mga magulang. Ang naman sabi ni Kenneth na siya lang daw ang pinag-decide. So ito yung sa mga kagwangs, lumalabas dito na hanggat maaari dyan lang si Kenneth ba, hindi siya umalis kasi nandyan na nga. Kaya lang kung titingnan mo ang itsura ni Kenneth, question mark din. Kasi sabi nga niya, gusto niya mag-explore. Si Kenneth ay 22 years old lang, bata pa. So, merong dito, ito yung time kasi, ito para sa akin, opinion ko to ng mga kababayan, direkta tayo. Ang opinion ko dito para kay Kenneth, since bata pa siya, wala siyang anak, wala pang asawa, tama yung sinabi niya na gusto niyang mag-explore. Kaya lang, naguguluhan siya kasi nandyan siya ngayon sa ka-business. Oo, meron na siyang lupa at meron din naman siyang kinikitang monthly. Kumbaga, sa ganyang paraan, hindi ka na magugutom. Kaya lang, para sa akin, yung experience, ito si Kenneth, dahil doon sa salita niyang gusto pa niyang mag-explore. Makita yung other side ng ating, kung ano pa yung mga lugar. Gusto niyang makita yun para sa akin, sundin mo Kenneth yung nilalaman ng iyong puso at isipan. Oo, nakakapanghinayang kasi nandiyan ka na sa Ka-Business Family, meron ka ng lupa. Ang tanong, kontento ka na ba? Hindi lang naman yun sa pera kasi meron tayong mga hinahanap sa ating sarili. So hindi ibig sabihin aalis si Kenneth para sa akin ay tinilikuran niya na yung Ka-Business Family. Kasi parang pamilya naman talaga, di ba? Yun ang turingan pamilya. So sa isang pamilya, mayroong isang anak dyan na nangangarap. Gusto niyang makita yung ibang lugar. Gusto niyang subukan. Para sa akin, hindi ko pipigilan. Kailangan maranasan niya yun Kailangan makita niya. May mga negatibo na pag nag-abroad ka, ayun, alam natin. Yung mga negatibong komento na mahirap doon, magkaroon ka ng amo na ganito, ganon. Hindi naman lahat yun. At saka yung pupuntahan ni Kenneth is Taiwan, Asia, company yun, pabrika. Lalaki si Kenneth, ang daming babae yung nag-abroad din, pupunta doon sa Taiwan, sa pabrika, okay naman sila. So, para sa akin, ang gusto lang talaga ni Kenneth dito, siguro makilala pa yung kanyang sarili, kung ano pa yung mga kanyang mga kapasidad, yung mga kanyang kaalaman, pwede pa niyang ma-enhance, kaya gusto niyang mag-explore. May passport na siya
sayang din naman kung hindi magagamit. So, gusto lang ni Kenneth para sa akin, nararamdaman ko, nakikita ko siya, sa edad niyang 22 years old, marami pa siyang gustong matutunan sa buhay. Marami pa siyang gustong patunayan, kaya nais niyang mag-abroad. So, mga bagong idea, tapos mga training, marami pa siyang matutunan. Yung skill niya may mai-enhance pa, yung kanyang talento, kung ano ang meron siya. Ba? Tapos, kung paano siya makikipag kapwa-tao, interaction. Iba-ibang, siyempre, lalo na doon, pag Taiwan, ibang salita. Iba-ibang lahi ang makikita mo, makakausap mo. Gusto pa niya ma-develop siguro yung mga ganung bagay sa kanyang sarili. Kaya nga, ang ginamit niyang salita, gusto niyang mag-explore. Diba? Experience. Gusto niya ma-experience kung paano mag-abroad. Kasi hindi mo, hanggat hindi mo nararanasan, hindi mo maintindihan na tama ang mga sinasabi ng iba, yung iba failed, yung iba naman success. So, isipin natin ang positibo. Ako nga babae, nag-abroad. Diba? May trabaho ako din noon, pero may hinahanap din ako basta, gusto kong mag-explore. Parang ganun din si Kenneth. Pero kaya sana itong ating yung mga dyan sa comment section, hati talaga. Pero si Kenneth pa rin yung masusunod. Kaya itong advice ko sa iyo, Kenneth, sundin mo ang nilalaman ng iyong puso. Kasi alam naman natin, sinabi naman ng mga kasamahan mo, mga kagwangs, hindi pa natin naririnig yung side nila Pinuno Ka Business about dyan. Kay Papa Dins, nagsabi naman na siya, timbangin, wag magpadalos-dalos ng desisyon si Kenneth. Kasi baka mamaya, yung palabra de honor, yung word of honor na binitawan niya, gusto lang niyang panindigan, pero deep inside, empty pa rin. Meron pa rin siyang hinahanap na parang gusto niya talagang mag-abroad. So, yung mga ganyang opportunity, minsan lang kasi yung dumating sa buhay natin. Sabi nga niya, merong tutulong sa kanya. So, bakit hindi subukan? At saka yung pag-abroad, hindi naman yung lifetime. Uuwi at uuwi ka din. Katulad namin, katulad ko. Hindi ko naman sinasabing habang buhay ako dito. Diba? Experience, yun ang pinaka-the best. Then, syempre, nag-abroad para kumita tayo, para matulungan yung pamilya. At saka yung the best para sa akin talaga, mas maganda para sa akin, mag-abroad na yung si Kenneth na wala pa siyang anak, wala pa siyang asawa. Siya lang mag-isa. Wala siyang ibang iintindihin kundi yung magulang niya. Kasi mahirap mag-abroad kung meron ka ng anak. Mahirap talaga, katulad ko. Mahirap, pero lumalaban pa rin. Kaya mas maganda talaga na habang binata ka pa, keep the fire burning. May isang bangisa dyan, strike the iron while still hot. So bata pa si Kenneth, marami pa siyang pagdadaan ng mga pagsubok, marami pa siyang experiences na may encounter sa kanyang buhay. Kaya tama yung sinabi mo, Kenneth, mag-explore ka. Siyempre, nandyan yung mga advice ng mga kasamahan mo, mga kagwangs. Idea nila, opinion nila yun Pero ikaw pa rin ang masusunod, katulad ng sabi ng mama mo. Kung nangingibabaw sa'yo ang mga ibang bansa, alam mo na kung ano ang iyong gagawin. Kasi, maraming marami kang tatahakin, ups and down. So, kailangan nakaready yung isip mo, mentally, pag may pagsubok na dumating sa'yo, pag nandoon ka na sa Taiwan, kailangan maging matatag ka. Kasi hindi lahat happiness. Nandoon na pag nagkasakit ka, ikaw lang mag-isa talaga. Mabuti kung may mga kasamahan ka, natutulungan ka, mababait. Mga Pilipino, mga kababayan natin. Pero imposible naman, walang tutulong. Basta try mo lang para sa akin, Kenneth, sa mga kababayan natin dyan, mga kapapi, yung mga lalong nagbibigay ng mga negatibong opinion para kay Kenneth, na dyan ka na lang kay Laka Business, kasi andyan na lahat Pero, yung pag-explore nga, yung mga experiences na nais pang maranasan ni Kenneth, masusubukan niya yun kung talagang mag-abroad siya, kung yun ang gusto niya talaga. Kung Kenneth, sundin mo kung ano yung nasa puso mo, nasa isip mo. Maintindihan ka nila, naniniwala ako dyan. Maintindihan ka nila. Kaya mabuti yung para ngayon, habang bata ka pa,
makapag-abroad ka dahil walang hahawak sa yung pantalon. Papa, wag ka nang umalis, dito ka na lang. Hindi pa masakit ngayon kasi solo ka pa lang. Yeah. Naintindihan ka naman ng mga magulang mo. Maganda talaga maka-experience ka. Kasi ako, personally, yung mga anak ko, yung panganay ko, may passport na rin. Pwede hindi siya umalis. So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na iniendorso ng ka-business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No, ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet. No po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website ng kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, garantisadong epektibo ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak na lang po. Antayin niyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga ka-business. Subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, clean coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po itong mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business namin minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shell C Plus, pagka meron ka nito siguradong protect todo. So right mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong bumabot, lumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh wow! Ayan, abin nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yun ang mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Mira, Banaan! Meron naman na siyang, pwede siyang magtrabaho sa Pilipinas. Sa gobyerno, pwede na siyang magtrabaho. Meron siyang civil service. Pero, gusto niyang subukan mag-abroad. Kung papala rin, hindi ko siya nahadlangan. Kung basta kaya niya, basta gusto niya, support lang ako. Basta na syempre, papre natin yung mag-ingat siya, yung mga ganun. Hindi porket may passport ka na, ora mismo, ora-orada, ay makakaalis ka na. Marami pang pagdadaanan si Kenneth na proseso. Madami pa. Unang-una dyan yung medical. Kailangan clear ang iyong medical. Wala kang sakit sa baga, wala kang hepa. Okay yung mga blood count mo, yung mga ganun-ganun. Hindi ka high blood. Kasi isa yun sa, sa medical na tinitingnan. Hindi ka anemic. Isa yun. Yung mata mo, lalo kung sa pabrika ka, sa Taiwan, kailangan, sa maraming paraan, marami pang mga test na gagawin. So, kung halimbawa, Kenneth, piliin mong talagang mag-abroad, hingin mo yung pangunawa ng iyong mga kasamahan. At saka, sana hindi ka agad-agad umalis sa ka-business kasi nga, habang nag-a-apply ka, pasok, hindi naman kasi araw-araw tatawagin ka ng agency. May mga time lang na magre-report kayo doon. So, paalam ka lang mabuti kalapin mo ng ka-business. Maintindihan ka, naniniwala ako doon. Ay yung mga opinion ng mga kagungs natin, respeto natin at yung opinion nila. Syempre sila may mga asawa na eh. Sabi nga ni Bornok,
Nakalimutan siguro ni Bornok, wala pang anak si ano. Wala pang anak si Kenneth. Wala pa, single pa yan. So, hayaan natin siyang lumipad, mga kababayan, no, ka-business, ka-papi. Iwagay-way yung kanyang pakpak. O sabi nga nila, mag-vlog na lang daw si Kenneth. Kikitain pa niya yun. Oo, kikitain yun ni Kenneth kung magbablog na lang siya doon. Pero nga, may hinahanap pa siya eh. Gusto pa niya mag-explore. Gusto niya maranasan, makaalis, pumunta sa ibang lugar. Yung experience, yun talaga. At the same time, kikita. Diba? Naintindihan ko siya. Naintindihan ko. Kasi ako nang bumalik ako dito itong huli, may trabaho ako. Kinausap ko yung aking employer dito doon sa Pilipinas. Naintindihan din naman. Kasi sarili natin to eh. Naniniwala din ako doon, Kenneth, sa ating mga kababayan dyan ka-business supporters. Siyempre, pag mahal natin yung tao, hindi natin pipigilan kung ano yung gusto niya. Hayaan natin siyang gumalaw, kumilos. Although, nandun yung advice. Nandun yung, tawag dito, kinakabahan tayo, baka mamaya kung mapahamak. Pero huwag tayo masyadong negatibo. Laban lang, Kenneth. Mag-pray ka kung ano talaga yung liwanag, enlightenment na nandyan sa iyong isipan at sa iyong puso. Kasi nakikita ko siya malungkot si Kenneth eh. Malungkot siya. Parang feeling ko, pinagbibigyan na lang niya yung mga pakiusap na huwag nang umalis. Pero deep inside, talagang may hinahanap siya. Hanapin mo muna, Kenneth, yung sarili mo, kung saan ka mag-excel, kung ano pa yung gusto mong mapatunayan sa iyong sarili. Gawin mo, Kenneth. Ilang taon lang naman ang kontrata? 3, 4. Siguro naman, pagbabalik ka sa ka-business, tatanggapin ka pa rin nila. Kasi naman yun eh, nag-experiment ka sa buhay mo eh. Yun yung maganda. Sinubukan mo. Diba? Subukan mo. Eh, may nabasa ba, ano ba yung comment doon na pag umalis si Kenneth, di wala na yung kanyang lupa sa North South, sa Bulacan, nabigay ni ka-business. Hindi natin alam yun. Pero kung sa tingin natin, masaya si Kenneth sa ganyang gagawin, makakaalis siya, mag-explore siya. Walang ibang kasi, iba yung pag masaya ka talaga. Yun lang yun. So, Kenneth, good luck sa iyong mga magiging desisyon. Kung ikaw man ay mag-decide na alis, hingin mo ng pangunawa ng lahat. Pero para sa akin, go. Para sa akin, go talaga. Naunawaan ko siya. Naunawaan ko si Kenneth. 22 years old, mag-abroad. Layo pa mararating mo. Huwag natin pigilan. Huwag natin siyang basta, fly, Kenneth. Habang ngayon, kainitan pa. 22 years old ka, tapos gamitin mo yan. Kung saan ka masaya. Yun yung para sa akin. Kaya yun lang ang aking reaksyon, pasensya na kayo. Doon talaga ako sa side na explore, Kenneth. Doon talaga ako. So, marami, okay lang sa akin. Ano kaya sasabihin ng iba't saan mapakinggan niyo ako. Basta doon ako sa, sige Kenneth, umalis ka. Pero hindi ibig sabihin, talikuran mo ang ka-business, kalimutan mo yung ka-business, hindi. Kilalanin mo yung sarili, hanapin mo yung sarili mo, kung saan ka masaya. Nakasupport lang. Yung mga nakakaunawa sa'yo, yung mga positive na nagkomento sa comment section. Kasi hindi naman lahat katulad ng pinagdaanan mo na napasama ka, mas marami pa rin naman yung gumanda. Doon tayo sa gumanda. Ang buhay, di ba? Yun lang yun sa akin. So maraming salamat sa patuloy na suporta nyo sa akin. Shout out po sa, sino ba yun? Hi, hello kabayan, hardworking storekeeper. Shout out po. At kay kabayan, Dang Mondo Vlogs. Shoutout po sa iyo. Nag-comment po siya, nabasa ko siya doon sa aking isang upload. At syempre, mga datihan na dyan, kabayan Jessie Lucas, good morning. Hi, Ate Sarah, Ate M, hello po, Ma'am Maria Luisa Cartalaba, at saka yung iyong kaibigan po, si Ma'am Jessica, kumusta po? Ate Marilyn, Nicor Samiliano Ralph, good morning po. At syempre sa aking pinsan, Wolf Tradition, at sa iyong family. Good morning, Day. Kabayan Julia Pardalis Vlog, hello. Ate Ninette, good morning. Kabayan si Plus Pascual, shout out. Ma'am Marilyn Cabanilla, shout out po. Ma'am Erlinda Navarrete, shout out. At sa lahat po ng mga nanggaling kay MK Inday Ukraine na nakasuporta sa aking munting kubo, shout out po sa inyo. At hello po
Anime Reactors TV, aking mga kasamang reactors, Ma'am Flir's Channel, Taong Gala, Kalingap Tura, Kalminda Mix Vlog, Katangay PLC, at sa MK Inday Cry. Good morning, ang shoutout po sa inyo. Please support po ang ating mga kagwangs na napakadami na. Try kong ma-memorize ko ba lahat. Kagwang Inday Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Bukmi Official, shoutout. Kagwang Bong Official, Kagwang Burnok Official, Kagwang Bugi Official, and si Kagwang Damulag Official, at saka si Kagwang yung bagong balik. Lago tayo dyan. Nakalimutan ko yung pangalan, pasensya na. Ay, ano ba yun? Istong. Ayan, si Kagwang Istong Official. So, nabanggit ko na ba lahat? Comment lang po yung hindi ko na shout out sa aking mga kasamahan po na mga kagwangs dyan sa Ka-Business Family. At yung mga M's, kumusta po kayo? Hello Nika, kaya si Junjun at saka si Ate Mingay. Shoutout po sa mga family ninyo. Saka si asawa ni Borno, si Mercedes at saka yung family. So yun lang po yung aking reaction. Maraming salamat talaga, paulit-ulit. At wala pa tayong pin, laban lang sa buhay. Mga silent viewers, thank you po sa suporta ninyo sa akin. At ang hindi ko na shoutout, nandito lang ako kayo sa puso ko. Basta please comment lang mo kayo para sa susunod ay mabanggit ko naman ang inyong mga pangalan. At ang aking pamilya, ingat kayo mga anak at saka sa aking asawa. So sa aking nanay, salamat dahil nag-birthday ka na, 77. At nakakapagsalita na ko siya ng maayos kasi nag-stroke yung nanay ko. At salamat doon sa aking pamangkin na nagbibigay kay nanay ng barley. Siya yung nagsusupport sa nanay ko, kaya medyo nag-okay na yung katawan ni nanay ngayon, malaking tulong yung barley. At salamat sa mga kapatid ko na nandoon, na nag-aalaga din sa nanay ko. Mga pamangkin, salamat sa inyo. So ingat po tayong lahat, hanggang dito na muna, to God be the glory.